Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Ningningan ng Everblue ang buong bulwagan, at ang bughaw nitong liwanag ay agad na nakaakit sa mga mata ng lahat ng panauhin. Kinuha ni Lo Yunhai ang espada, saka itinuro ang kahon ni Qinhao. Binuksan ito, at muling sumiklab ang pulang ningning ng pyrocloud. Ngunit sa sandaling nagkatapat ang dalawang espada, mas lalong lumiwanag ang Everblue. Unti-unti nitong nilamon ang pulang liwanag ng pyrocloud, na para bang hinihigop ang kapangyarihan nito. Maya-maya lamang ay nanginig ang pyrocloud. Nawala ang dating ningning nito. Nagkagulo ang buong bulwagan. Paano nangyari yon? Bumaba ang pyrocloud sa ika-11 antas. Namutla si Qinhao. May ugat na halos pumutok sa kanyang noo habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang nangyayari? Paanong kusang bumaba ang antas ng isang ika-12 antas na espiritual na espada? May kakayahan bang higupin ng Everblue ang espiritual na lakas ng ibang espada? Nakakatakot naman iyon. Mas lalo pang humanga ang lahat sa Everblue. Samantalang si Qinhao ay halos duguan ng puso. Sa isang iglap lamang, ang kanyang pinakamahalagang espada ay naging ika-11 antas na lamang. Lintik na Luo Alliance. Saan nila nakuha ang halimaw na espadang ito? Hindi pa ako nakarinig ng ganitong sandata. Hindi nila alam na ang Everblue ay likha ni Zhu Fan gamit ang kanyang pag-unawa sa Vaulting Sword Art at Demon Transformation Art. Bukod sa banayad nitong aura, unti-unti nitong hinihigop ang espiritual na enerhiya ng lahat ng espiritual na sandatang nasa paligid nito. Dahil taglay ni Zhu Fan ang napakaraming pamana ng mga sovereign, kabilang na ang pinakamataas na sining sa espada, likas lamang na pambihira ang kanyang mga likha. Ngunit para sa mga tao roon, isa lamang ang malinaw. Ito ay isang perpektong ika-12 antas na espiritual na espada, higit pa sa anumang nakita nila. Hinawakan ito ni Lo Yunhai. Parang matagal na niya itong kasama. Napangiti siya. Napakagandang espada. Nagliwanag naman ang mukha ng tatlong kabataan. Sulit pala ang lahat ng paghihirap nila. Samantala, tahimik na napabuntong hininga si Qinhao. Dahan-dahan na sana siyang aalis. Dumating siya upang ipahiya ang Luo Alliance. Ngunit siya pala ang napahiya. Nasira pa ang pinakamahalaga niyang espada. Lahat ng isinugal niya ay nawala. Sandali. Napahinto siya ng tawagin ni Lo Yunhai. Society Head Qin, dahil dinalhan mo ako ng regalo, tatanggapin ko ito. Napailing si Qinhao. Wala nang saysay ang biro, Alliance Leader Luo. Sa yaman ng Luo Alliance, paano ko maihahambing ang maliit kong espada sa banal mong sandata? Tama ang sinabi ng iyong anak. Wala nang halaga ang espada kong ito, lalo na ngayong bumaba pa ang antas nito. Magpapaalam na ako. Mahina siyang tumalikod. Ngunit muli siyang pinigilan ni Lo Yunhai. Huwag ka munang umalis. Society Head, napakabuti mo upang magpunta rito. Ako ang nagkamali. Naging abala ako at nakalimutang padalhan ka ng paanyaya. Kahit may alitan tayo, nagpunta ka pa rin upang batiin ako. Hindi kita dapat tinanggihan. Humihingi ako ng paumanhin. Taos pusong yumuko si Lo Yunhai. Napatingin si Qinhao sa kanya, saka sa Everblue. Napakibot ang kanyang mukha. Sa wakas ay napabuntong hininga siya. Alliance Leader Luo. Tunay ngang karapat-dapat kang tawaging bayani. Ngayon ko nauunawaan kung bakit iginagalang ka ng buong kanlurang lupain. Ako ang unang nagkasala. Patawarin mo ako. Yumuko rin siya bilang tugon. Nagulat si Luo Sifan. Auntie, hindi ba pumunta sila rito para manggulo? Bakit ganoon ang ginawa ni Ama? Ngumiti si Lo Yunchang at marahang hinaplos ang ulo ng pamangkin. Kapag binigyan ka ng paggalang, suklian mo iyon ng higit pa. Ngunit kapag sinubukan kang apihin, hindi rin tayo urong. Iyan ang pagiging matuwid at mabait ng Luo clan. Lumapit naman si Zhuge Changfeng. Young Miss, ang pinakamabisang paraan upang talunin ang isang kaaway ay gawin siyang kaibigan. Iyan ang paraan ng clan head. Iba ito sa estilo ni Steward Zhuo. Si Steward Zhuo ay gumagamit ng pakinabang upang mapakilos ang tao. Ngunit si clan head ay gumagamit ng kabutihan. Nanalo tayo laban kay Qinhao ngayon. Ngunit kung lalo pa natin siyang hihiyain, magiging tunay natin siyang kaaway.
Mas mabuting bigyan siya ng daan upang kusang lumapit sa atin. Iyan ang magpapalawak pa sa Luo Alliance. Tumango si Luo Sifan. Ngunit bigla siyang napaisip. Sino ba si Steward Zhu? Bakit ngayon lang namin narinig ang pangalan niya? Napabuntong hininga si Luo Yunchang. Siya ang taong hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan. Maraming matatanda ang patuloy na gumagalang, humahanga, natatakot at naawa sa kanya. Naawa? Paanong hindi? Isa siyang dakilang bayani na namatay ng napakaaga. Napahid ni Luo Yunchang ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Sinabi ko nang huwag na siyang banggitin. Napapalungkot lang kami. Tumango si Zhu Changfeng. Hindi namin siya pinag-uusapan sa harap ng mga ginang. Dahil sa tuwing mababanggit siya, sumasakit lamang ang kanilang damdamin. Nagtaka si Luo Sifan. Kung ganoon, kasintahan ba siya ni Auntie? Mapait na umiti si Luo Yunchang. Ako man ay itinuring ko siyang ganoon. Ngunit hindi ko alam kung minahal niya rin ba ako. Ang demonyong iyon Hindi ko man lang alam kung saan napunta ang kanyang bangkay. Tila hindi ko na rin malalaman ang tunay niyang naramdaman. Nalungkot siya. Tahimik namang napatingin si Luo Sifan sa kanyang tiyahin. Hindi niya maisip kung anong klaseng lalaki ang kayang magpaiyak sa kilalang Iron Lady kahit mahigit 1 siglo na ang lumipas. Napailing siya habang tumingin kina Long Jianshan at si Nianyang. Mukhang wala pa akong nakikilalang lalaking katulad niya. Hindi nagtagal, naupo si Kinhao at nakisalo sa inuman. Unti-unting naglaho ang tensyon at muling naging masaya ang pagdiriwang. Gayunpaman, paminsan-minsan ay napapatingin pa rin ang lahat sa Everblue. Hindi rin nakatiis si Kinhao. Alliance Leader Luo. Saan niyo nakuha ang banal na espadang yan? Napatingin din si Luo Yunhai sa kanyang anak. Si Fanny. Saan niyo ito nakuha? Biglang natahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nakikinig. Umiti ang 3 kabataan. Ama, hindi naging madali ang pagkuha namin ng regalong ito. Napakarami naming pinagdaanan. Sa wakas ay natagpuan namin ang isang dakilang panday ng espada sa Swordfall. Swordfall? Napabulala si Kinhao. Huwag ninyong sabihin di. Ang espadang ito ay gawa ng bulag na panday. Tumango si Luo Sifan. Kilala ninyo siya. Matagal namin siyang hinanap. Nang makita namin siya, siya pa mismo ang pumili ng pinakanaangkop na espada para kay ama. Napangiti si Luo Yunhai. Kaya pala akmang-akma ito sa akin. May tumulong pala sa inyo. Ngunit nanlumo si Kinhao. Mga batay. Talagang pinagpala kayo ng langit. 20 taon na ang nakalipas ng una kong marinig ang tungkol sa kakaibang panday na yon. Nagpadala rin ako ng mga tao upang bumili ng espada. Walang nagtagumpay. Nang subukan kong pilitin siya lahat ng ipinadala ko ay namatay. Pawang mga eksperto sa Genesis stage pa. Umabot sa 100 ang namatay bago ko napagtantong walang pag-asa. Hindi ordinaryong tao ang bulag na panday. Kalaunan ay nabalitaan kong may isa pang puwersang nagpadala ng 400 Genesis stage experts. Wala ring bumalik. Mabuti na lamang at hindi ako mismo ang nagtungo roon. Mula noon, wala nang nangahas. Kahit pa may mga banal na espada roon. Alam ng lahat na walang sandatang lumalabas mula sa kanyang mga kamay. Hindi ko akalaing magtatagumpay ang inyong anak. Tunay ngang pinagpala kayo ng langit. At gaya ng sabi-sabi, napakaganda talaga ng kanyang mga espada. Napasinghap ang lahat. Pati ang 3 kabataan ay natulala. Ganito pala kahirap yon. Mabait naman ang bulag na uncle. Nakikipagbiruan pa nga siya sa amin. Ngunit bigla nilang naalala kung paano napaalis ni Kiawer si Bald Demon sa ilang salita lamang. Nagkatinginan silang 3. Sabay silang napalunok. Sandali. Ibig bang sabihin nakapasok kami sa mismong pugad ng mga halimaw at nakalabas ng buhay? Ama, nais ko sanang malaman mayroon na bang naging bulag na miyembro ang Luo Alliance? Alliance Leader. May napakasamang balita. Hindi pa natatapos si Luo Yunhai sa kanyang tanong nang biglang umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa labas ng bulwagan. Isang espiya na nakaitim ang nagmamadaling pumasok at lumuhod. May ulat mula sa Central Area. Papunta rito ang Dragon Cleaving Sword King, si Dan Qingshen, upang patayin ang Alliance Leader.
Kailangan inyong lumikas at iligtas ang inyong buhay. Nabigla ang buong bulwagan. Ano? Sa isang iglap, napalitan ng takot ang masayang pagdiriwang. Nagkagulo ang lahat nang marinig na ang maalamat na Dragon-Cleaving Sword King, ang dating pinakamalakas sa Western Lands, ay personal na paparito upang kitilin ang buhay ni Luo Yunhai. Walang sinuman sa Western Lands ang may kakayahang pigilan ang isang Sword King. Napakalaking panganib ang kinahaharap ngayon ng Luo Alliance. Mabilis na lumapit si Zhuge Changfeng sa espiya. Gaano katiyak ang impormasyong ito? Isa siyang Sword King. Hindi siya basta-bastang papatay ng palihim. Inutusan ba siya ng Sword Star Empire? Ang Luo Alliance ba ang tunay nilang target? Umiling ang espiya. Steward Zhuge, ayon sa ulat, wala raw kinalaman ang Sword Star Empire. Si Dan Qingshen mismo ang kumikilos. May nagdala sa kanya ng painting na Lads of Our Nation at hiniling ang buhay ng clan head bilang kabayaran sa isang sinaunang pangako. Kumalat na rin ang balita sa buong 5 lupain. Ang tingin ng lahat dito ay simpleng personal na paghihiganti sa mundo ng mga cultivator. Lahat ay naghihintay kung ano ang kahihinatnan ng labanan sa pagitan ni Dan Qingshen at ng Luo Alliance. Naniga si Zhuge Changfeng. Napakasama ng sitwasyon. Dahil isa lamang itong personal na alitan ng mga cultivator at hindi digmaan sa pagitan ng mga lupain, walang sinuman sa 4 na rehiyon ang maaaring manghimasok. Kung mamatay man si Luo Yunhai, hindi iyon ituturing na pag-atake sa Western Lands, kundi simpleng pagbabago lamang ng balanse ng kapangyarihan. At kapag nawala si Luo Yunhai, guguho rin ang Luo Alliance. Ang pinakamakikinabang dito ay walang iba kundi ang Double Dragon Manor. Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng habang maging si Leng Wuchang ay walang maisip na paraan upang iligtas ang sitwasyon. Tumayo si Wen Tao. Brother Yunhai, kaming 9 na sect leaders ay personal na pupunta sa Double Dragon Manor upang hilingin pigilan ng Exalted ang dati nilang disipulo. Sumang-ayon ang iba, ngunit si Qin Hao ay bahagyang umiling. Kung pumayag man ang Exalted, kaya lamang nilang pantayan si Dan Qingshen. Isa itong assassination. Madali lamang niya silang iwasan. Tahimik ang lahat. Muling nagsalita si Wu Qingqiu. May dati akong ugnayan sa Shangguan clan. Maaari akong humingi ng tulong sa Eastern Lands. Ngumiti si Wen Tao. Brother Wu, parang medyo lang yata ang tawag mo riyan. Hanggang ngayon nga ay madalas ka pang bumiyahe sa Eastern Lands. Ngumiti rin si Wu Qingqiu habang tumingin kay Luo Yunhai. Nagpasalamat si Zhuge Changfeng. Salamat, Sect Leader Wu. Ngunit mas nararapat pa ring dumulog muna tayo sa Double Dragon Manor. Usapin ito ng Western Lands. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi. Clan Head, habang hinihintay natin ang kanilang tugon, kailangan muna nating pigilan si Dan Qingshen. Palakasin ang depensa sa hangganan at magpadala ng mga tao upang hadlangan ang kanyang paglalakbay kahit ilang araw lamang. Sa sandaling iyon, isang matangkad na lalaki ang humakbang pasulong. Clan Head, ako ang haharap kay Dragon-Cleaving Sword King. Si Li Jingshan iyon. Sunod namang lumapit sina Qiu Yanhai, Xu Qingjian, pati ang Heaven at Earth Elders. Clan Head, sasama rin kami. Nag-alinlangan si Luo Yunhai. Kayo ang pinakamalalakas na Guardian Venerables ng Luo Alliance. Ngunit ang Dragon-Cleaving Sword King ay isang halimaw. Kapag humarap kayo sa kanya, ngumiti si Li Jingshan. Pare-pareho tayong nasa tuktok ng Genesis stage. Matagal na naming gustong malaman kung gaano kalaki ang agwat ng isang Sword King sa amin. Kahit mamatay kami, wala kaming pagsisisihan. Sabay-sabay na yumuko ang 5. Pahintulutan iyo kami, Clan Head. Malungkot na tumango si Luo Yunhai. Tahimik na pinagmasdan sila ng lahat, puno ng paghanga sa kanilang katapatan at tapang. Bago sila umalis, iniabot ni Luo Yunhai ang bagong espada. Dalhin niyo ang Everblue. Lumapit din si Qin Hao at iniabot ang Pyrocloud. At ito rin. Bagamat bumaba na sa 11 baitang, makatutulong pa rin ito. Ito ang paggalang ng 2 tunay na bayani. Tinanggap ng 5 venerables ang 2 espada at yumuko bago tuluyang umalis. Sa puso ng lahat, alam nilang maaaring iyon na ang huli nilang pagkikita. Habang sila'y papalayo, tila ba sumabay ang hangin at ulan sa kanilang paglalakbay. Isang paglalakbay na maaaring wala ng pagbabalikan. Napayuko si Qin Hao. Alliance Leader Luo, tunay akong humahanga sa Luo Alliance.
Napakarami mong tapat na mandirigma. Malungkot na umiti si Lo Yunhai. Si Steward Zuo ang nagdala sa kanila rito. Ngayon, pinapanood ko silang maglakad patungo sa kamatayan. Bilang clan head, pakiramdam ko'y binigo ko ang kanyang pamana. Muli na namang nabanggit ang pangalang Steward Zuo. Lalong nagtaka si Luo Sifan. Sino ba talaga ang taong iyon? Bakit tuwing binabanggit ang kanyang pangalan, puno ito ng paggalang at paghanga? Ngunit walang oras upang pag-isipan iyon. Nagkagulo ang buong Luo Alliance sa paghahanda ng depensa. Ang ingranding pagdiriwang ay tuluyan ng natigil. Habang abala ang lahat, palihim na lumapit si Luo Sifan kina Long Jianshan at si Nianyang. Hindi pa natin kailanman nakita ang 5 venerables na lumalaban ng magkakasama. Siguradong napakagaling noon. Halika, sundan natin sila. Nag-alangan si Long Jianshan. Kung ang pinakamalalakas na venerables mismo ang gagalaw, ibig sabihin napakadelikado ng kalaban. Paano kung madamay tayo? Tinatakot ka lang ba? Hindi. Pero paano natin sila mahahabol? Ngumiti si Luo Sifan. Simple lang. Nilagyan ko ng 1,000 League Scent si Grandpa Li noon pa. Kapag ginamit natin ang lovesick larva, tiyak na mahahanap natin sila. Napahawak sa noo si Long Jianshan. Sifan, napakakulit mo talaga. Tumigil ka na sa reklamo. Sasama ka ba o hindi? Sasama. Tahimik na tumakas ang 3 bata. Samantala, napansin ni Yuer ang pagkawala nila. Saan na naman napunta ang mga batang iyon? Makalipas ang 1 buwan. Sa disyerto sa hangganan ng Western Lands, tahimik na nakatayo ang isang payat na matandang lalaki. Si Dan Qingshen. Naglalakad lamang siya pauwi matapos ang mahabang panahon at balak niyang isabay na rin ang pagkuha sa buhay ni Luo Yunhai. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang 5 venerables ng Luo clan. Ngumiti si Dan Qingshen. Matagal na akong hindi nakakauwi. Kakatawid ko pa lamang ng hangganan, sinalubong na ninyo ako. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sumagot si Li Jingshan. Ikaw ba ang Dragon Cleaving Sword King, si Dan Qingshen? Tama. Kami ang 5 venerables ng Luo clan. Tumango si Dan Qingshen. Kaya pala. Dumating kayo upang mamatay alang-alang sa inyong pinuno. Dahan-dahang inilabas ni Li Jingshan ang Everblue, habang si Qiu Yanhai naman ay humawak sa Pyrocloud. Itinutok nila ang 2 espada kay Dan Qingshen. Narito kami hindi lamang para sa clan head, kundi upang makita mismo kung bakit ang isang Sword King ay higit na mas malakas kaysa sa mga nasa sukdulang Genesis stage. Napatawa si Dan Qingshen. Mahilig din pala kayo sa pakikipaglaban katulad ko. Ngunit biglang nawala ang kanyang ngiti. Nakatitig siya sa bughaw na espada sa kamay ni Li Jingshan. Lumalim ang kanyang tingin. Saan niyo nakuha ang espadang yan? Bilisan niyo! Ayokong dumating na tapos na ang laban. Mabilis na tumatakbo si Luo Sifan sa unahan, tanga ng isang kumikislot na lovesick larva na nagsisilbing gabay sa kanilang direksyon. Habang naghahabol naman si Long Jianshan at si Nianyang, hindi nila maitago ang pag-aalala. Sister Sifan, tama na. Kapag naglaban ang mga Genesis stage experts, magiging pabigat lang tayo. Napasimangot si Sifan. Kung natatakot kayo, sabihin niyo na lang. Huwag kayong gumawa ng dahilan. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Mag-isa na lang akong pupunta. Hindi pa ako nakakakita ng laban ng isang Sword King. Totoo kaya na kahit magsama-sama ang 5 venerables, hindi pa rin nila siya kayang talunin. Napabuntong hininga na lamang ang 2. Alam nilang wala nang makakapigil sa matigas ang ulong dalaga. Dito na. Biglang itinaas ng uod ang ulo nito. Tumalon si Sifan sa isang makapal na palumpong. At biglang bumungad sa kanya ang malawak na disyerto. Ngunit kasabay ng sinag ng araw. Isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Napatigil siya. Nawala ang lahat ng excitement sa kanyang mukha. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Kasunod na dumating si Long Jianshan at si Nianyang. Sister Sifan, hintayin mo kami. Bigla rin silang natigilan. Sa buong paligid. Dugo ang bumalot sa buhangin. Nakahandusay roon ang 5 venerables ng Luo clan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang matandang nakasuot ng asul na kasuotan. Hawak nito ang isang bughaw na espada habang tahimik na pinagmamasdan ang talim.
Kakaiba. Bakit taglay ng espadang ito ang misteryo ng vaulting sword art? Paano napunta sa Luo Clan ang ganitong espada? Wala naman akong nabalita ang miyembro ng Luo Clan na naging disipulo ng Double Dragon Manor. Grandpa Li. Humagulgol si Luo Sifan habang tumatakbo papunta kay Li Jinshan. Sinubukan siyang pigilan ng dalawa ngunit huli na. Napatingin ang matanda sa umiiyak na dalaga. Isa kang miyembro ng Luo Clan. Huminga ng malalim si Sifan bago nagtanong. Ikaw ba si Dragon Cleaving Sword King? Dan Qingshen? Tumango ang matanda. Ako nga. Nanginig ang tatlong bata. Ginawa mo ba ito sa kanila? Ngumiti si Dan Qingshen. Ako ang may gawa. Tunay kang matapang. Alam mong ako ang sumugat sa kanila pero lumapit ka pa rin. Hindi ka ba natatakot na pati kayo ay patayin ko? Lahat sila ay nanginginig sa takot. Ngunit mahigpit na kinuyom ni Sifan ang kanyang mga kamao. Walang duwag sa Luo Clan. Mga venerables namin sila. Hindi ko sila kayang pabayaan. Napangiti si Dan Qingshen. Maganda. Kahanga-hanga talaga ang Luo Clan. Kahit ang mga bata ay may ganitong katatagan. Sa totoo lang ayoko sana kayong kalabanin. Pero may pangako akong kailangang tuparin. Itinaas niya ang Everblue. Nakikilala mo ba ang espadang ito? Tumango si Sifan. Mabuti. Isa lang ang sadya ko sa Western Lands. Si Luo Yunhai. Papatayin ko ang sinumang haharang sa akin. Ngunit dahil hinangaan ko ang katapangan ng inyong mga venerables, hindi ko sila pinatay. Kaya sabihin mo sa akin. Saan niyo nakuha ang espadang ito? Tahimik si Luo Sifan. Hindi ko maaaring sabihin. Kapag sinabi ko ang tungkol sa bulag na panday baka siya naman ang mapahamak. Napangiti si Dan Qingshen. Ayaw mong magsalita. Kung ganoon, walang lalabas dito ng buhay. Kahit ang 5 venerables ninyo. Biglang sumabog ang nakakatakot niyang aura. Parang bundok na bumagsak sa kanilang mga balikat. Hindi makahinga ang 3 bata. Namula ang kanilang mga mukha sa tindi ng presyon. Ngunit kahit ganoon, nagpilit pa ring magsalita si Luo Sifan. Ang Luo Clan. Hinding-hindi nagtataksil sa sinuman. Napatitig si Dan Qingshen. Napahanga siya sa batang babae. Nais na sana niyang umatras. Ngunit biglang sumigaw si Long Jianshan. Ang bulag na panday ang gumawa niyan. Siya ang nagbigay sa amin ng espada. Hush! Sa isang iglap ay nasa kanya na ang tingin ni Dan Qingshen. Sino siya? Nakatira siya 3 milya mula sa Swordfall. Kilala siya ng buong nayon. Tumango si Dan Qingshen. Hahahan. Tunay ngang kahanga-hanga ang batang babae. Pero ikaw, Wi. Hindi na niya itinuloy ang sinabi. Sa isang kisap mata. Naglaho siya. Galit na galit si Luo Sifan. Long Jianshan. Bakit mo isinumbong ang bulag na uncle? Paano kung saktan niya siya? Namutla si Long Jianshan. Pipapatayin na niya tayo. Ano pa bang magagawa ko? Mas mabuti ng isang tao ang mamatay kaysa tayong lahat. Mas lalong nagalit si Sifan. Iyon pa nga ang dahilan kung bakit hindi natin siya dapat ipahamak. Tinulungan tayo ng uncle. Ito ba ang isusukli natin? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ipagkanulo ang taong gumawa ng mabuti sa atin. Tahimik si Long Jianshan. Biglang umugong ang lupa. Isang marangyang karwaheng hinihila ng isang level 3 spiritual beast ang dumating. Mula sa loob ay narinig ang isang banayad na tinig. Kayo ba ang mga miyembro ng Luo Clan? Sumakay kayo. Pupuntahan natin ang bulag na panday. Nagulat ang 3 bata. Kayo po ay Isang beses ko nang nakilala ang alliance leader niyo. Alam ko kung sino ang dapat mamatay at kung sino ang hindi. Ano man ang galit ni Dan Qingshen sa Luo Clan. Walang kasalanan ang bulag na panday. Susubukan kong mamagitan. Muli niyang sinabi. Ilipat niyo muna sa ligtas na lugar ang mga sugatan. Ililigtas ko sila. Masayang tumango si Luo Sifan. Tinulungan nilang ilipat ang 5 venerables. Maging si Long Jianshan ay napilitang tumulong. Mas kinatatakutan na niya ngayon ang galit ni Luo Sifan kaysa kay Dan Qingshen. Pagkasakay nila sa karwahe, labis silang namangha sa kagandahan ng babaeng nasa loob.
Hindi nagtagal. Narating nila ang maliit na kubong may karatulang Sword Shack. Wasak na ang pintuan nito. Sa harap ng kubo ay nakaupo si Dan Qingshen. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga nakasabit na espiritual na espada. Narinig niya ang pagdating ng karwahe at lumingon. Bumaba ang napakagandang babae at magalang na nagbigay galang. Dragon Cleaving Sword King ni. Pagbati. Ngumiti si Dan Qingshen. Hindi ba't ikaw ang batang binibini ng Murong clan? Hindi ko matatandaang nagkaroon kami ng ugnayan ni Brother Murong. Mas malapit pa nga sa inyo ang Wine Sword Immortal. Miss Murong Gi. Ano ang sadya mo rito? Nanginginig na bumabarin ang tatlong bata. Hindi nila maalis ang tingin sa napakagandang babae. Napakahalaga siguro ng babaeng ito. Kahit si Dan Qingshen ay nagbibigay sa kanya ng paggalang. Hindi pa nila nauunawaan kung gaano kalawak ang mundo. Mahigit 100 taon pa lamang umiiral ang Luo Alliance. Samantalang ang Murong clan ay isa ng makapangyarihang angkan na namamayani sa 5 lupain sa loob ng libu-libong taon. Isang pamilyang maging ang Sword Star Empire ay kailangang pag-isipang mabuti bago kalabanin. Iyon ang tunay na kapangyarihang hatid ng isang angkang may Sword King na tagapagtanggol. Matapos masuri ang kalagayan ng Sword Shack at mapansing walang bakas ng matinding labanan, bahagyang nakahinga ng maluwag si Murong Ksui. Ano na ang nangyari sa bulag na panday ng espada? Hindi naman siguro siya napatay agad ng Sword King, hindi ba? Tanong niya. Ngumiti si Dan Qingshen. Pagdating ko rito, 1 ikasyam na antas na formation ang sumalubong sa akin. Sinira ko lang iyon. Sa loob, puro espada lamang ang naroon. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Ngunit bawat isa sa mga espadang iyon ay naglalaman ng napakalalim na pagkaunawa sa landas ng espada. Hindi ko akalaing may ganitong tao sa mundong ito. Maaaring siya na ang pinakadakilang panday ng espada. Palihim na napabuntong hininga si Luosifan. Salamat sa langit wala rito si Blind Uncle. Ngunit hindi pa rin kampante si Murong Ksui. Dragon Cleaving Sword King, bakit mo ba talaga hinahanap ang bulag na panday? Ano ang balak mo sa kanya? May ilang tanong lang akong gustong itanong. Iyon lang ba? Napasingkit si Dan Qingshen at lumamig ang kanyang mukha. Kung hindi ko magustuhan ang mga sagot niya, papatayin ko siya. Bumigat ang pakiramdam ni Murong Ksui. Alam niyang kahit isa siyang peak Genesis expert, wala siyang kakayahang pigilan ang isang Sword King. Nanginig din si Luosifan. Huwag kang bumalik, Blind Uncle, may gustong pumatay sa'yo. Isa siyang pinakamalakas na eksperto sa buong mundo. Sana manatili kang malayo rito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Ngunit tila hindi dininig ang kanyang panalangin. Mukhang marami tayong bisita ngayon. Isang pamilyar na tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Napalingon silang lahat. Isang lalaking nakaputi, nakatakip ang mga mata, at may mapanuksong ngiti ang dahan-dahang lumapit. Matagal na ring panahon mula nang magkaroon ako ng ganito karaming panauhin sa aking kubo. Bahagyang natigilan siya bago muling ngumiti. At may ilan pa akong matagal ng kaibigan sa gitna niyo. Maligayang pagdating, mga matandang kasama. Napasinghap si Luosifan. Uncle! Tumakas na kayo. Papatayin kayo ng taong iyon. Napangiti lamang si Zufan. Papatayin ako. Sino naman? Mga dati ko namang kaibigan ang lahat ng narito. Wala naman akong nakaalitan. Natulala si Luosifan. Magkakaibigan. Napalingon siya kina Dan Qingshen at Murong Ksui. Pareho silang tila nakakita ng multo. Nanginginig na itinuro ni Dan Qingshen si Zufan. Ikaw hindi ka papatay. Bahagyang natawa si Zufan. Siyempre buhay pa ako. O inaasahan mo bang multo ang makikita mo sa maliwanag na sikat ng araw? Napailing si Murong Ksui. Hindi ko inakalang ikaw pala ang bulag na panday ng espada. Pagkatapos ay lumingon siya kay Luosifan. Huwag kang mag-alala. Ang tinatawag mong Blind Uncle ay walang iba kundi ang pinakadakilang demonyong lumakad sa mundong ito. Mas himala pa kung may makasakit sa kanya. Mas malamang pangang siya ang magdulot ng malawakang pagpatay. Tumawa lamang si Zufan. Iha, marunong ka bang magtimpla ng tsaa? Magpakulo ka nga. Magkukwentuhan muna kami ng mga dati kong kaibigan. Lumipas ang 1 oras.
Pinainom ni Murong Xue ng mga gamot ang 5 sugatang venerable bago sila inihiga sa loob ng kubo. Samantala, sa maliit na gazebo sa labas, tahimik na nag-uusap sina Zufan, Dan Qingshen, at Murong Xue. Nawala na ang tensyon. Napalitan ito ng kakaibang katahimikan. Habang palihim namang nakikinig ang 3 bata. Hindi napigilan ni Long Jianshan ang magtanong. Sister Sifan, sino ba talaga ang bulag na yon? Bakit biglang nakinig sa kanya ang Dragon Cleaving Sword King? Bakit sila parang magkaibigang nagkukwentuhan lang? Sino ba talaga siya para tratuhin na kapantay ng isang Sword King? Napailing si Luo Sifan. Hindi ko rin alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pangkaraniwan si Blind Uncle. Kung hindi, bakit magiging ganoon kagalang ang mga taong tulad nila sa kanya? Napangiti si Zufan habang nararamdaman ang 3 peres ng matang nakamasid sa kanyang likuran. Pagkalipas ng 1 siglo, nakikita ko pa rin ang ilan sa mga dati kong kaibigan. Miss Murong, mahilig ka pa rin palang mangialam sa buhay ng iba. Umikot ang mga mata ni Murong Xue. Ginagawa ko lang ang nararapat upang tulungan ang nangangailangan. Hindi katulad mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang digmaang iyon. Hindi ko pa rin malaman kung tama ba o mali ang mga ginawa mo. Kaya naglakbay ako sa iba't ibang panig ng mundo para hanapin ang sagot. Hanggang ngayon wala pa rin. Bahagyang umiti si Zufan. Marami na akong pinagdaanan. At may natutunan ako. Kung gusto mo, sumama ka sa akin balang araw. Ipapakita ko sa iyo ang sukdulan ng kabutihan at kasamaan ng sangkatauhan. Marahil doon mo makikita ang sagot na hinahanap mo. Tahimik na tumango si Murong Xue. Unti-unti nang naglaho ang dati niyang galit kay Zufan. Ipinatong ni Dan Qingshen ang Everblue sa mesa. Zufan, ikaw ba ang gumawa ng espadang ito? Tumango si Zufan. Paano? Bakit nararamdaman ko rito ang aura ng vaulting sword art? Kailan mo ito natutunan? Sa nakalipas na 100 taon. Napabuntong hininga si Zufan. Old Dan. May matagal na akong itinatago sa'yo. At panahon na para malaman mo ang totoo. Isa-isa niyang isinalaysay ang buong katotohanan tungkol kay Vaulting Sword at ang nangyari sa Double Dragon Manor. Humingi siya ng paumanhin. Niloko ko kayong lahat. Nasa akin ang mana ni Vaulting Sword sa buong panahong iyon, habang iniisip niyo at nang exalted na nasa ibang tao ito. 100 taon kong pasan ang lihim na iyon. Nayanig si Dan Qingshen. Ano? Hindi siya makapaniwala. Naloko siya ng isang batang halos walang laban noon. Napailing lamang si Murong Xue. Talagang kakaiba ka. Nagawa mong paglaruan ang pinakamalakas na tao sa kanlurang lupain noong wala ka pang pangalan. Sa tingin ko wala nang mas baliw kaysa sayo. Mapait na umiti si Zufan. Totoo. Isa yung napakalaking pustahan. At halos mawalan ako ng lakas ng loob. Biglang iniunat ni Dan Qingshen ang kanyang kamay. Ibalik mo ang mana ni Vaulting Sword. Umiling si Zufan. Hindi. 1 siglo na itong nasa akin. Wala akong dahilan para isauli ito. Ipinaliwanag ko lamang ang katotohanan upang magkaroon ka ng kapanatagan at ako rin. Dahil minsan mo akong iniligtas. Ayaw kong dalhin ang lihim na yon hanggang kamatayan. Napangiwi si Dan Qingshen. 1 siglo na pala akong naloko. Natakot kasi akong patayin mo ako noon. At ngayon? Diretsahang sumagot si Zufan. Hindi na. Napakuyom ng kamao si Dan Qingshen. Lintik lumakas na siya. At wala na akong magagawa. Sa mismong sandaling maramdaman niya ang aura ng Vaulting Sword sa Everblue, naunawaan na niya ang lahat. Ang dating halimaw na si Zufan. Mas lalo lamang naging nakakatakot matapos ang 100 taon. Matapos magitnit ng ilang sandali, malakas na hinampas ni Dan Qingshen ang mesa at tumayo. Aalis na ako. Pinigilan siya ni Zufan. Sandali lang, Old Dan. Hindi pa tayo tapos magkumustahan. Saan ka pupunta? Padabog na sumagot si Dan Qingshen. Wala akong gustong pag-usapan sa'yo. May kailangan pa akong patayin. Nag-aapoy ang dugo ko sa galit. Ngunit hindi pa rin bumitaw si Zufan. Old Dan. Kahit sino pa ang gusto mong patayin, huwag lang si Alliance Leader Luo. Pagbigyan mo ang matandang kaibigang ito. Napasinghal si Dan Qingshen. Pagbigyan? Nangako ako.
May nagdala sa akin ng larawan niya at hiniling na kunin ko ang kanyang buhay. Hindi ko maaaring baliin ang salita ko. Tahimik na tumango si Zufan. Nauunawaan ko. Ngunit hindi mo ba naiisip na may gumagamit lang sa'yo? Alam na ito ng buong mundo. Ginagamit ka nila. So what? Wala akong pakialam. May sarili akong prinsipyo. Katulad mo. Kapag nangako ako, tutuparin ko iyon hanggang sa makakaya ko. Napangiti si Zufan. Hanggang sa makakaya mo? Paano kung lampas na yon sa kakayahan mo? Napakunot ang noo ni Dan Qingshen. Ano nang ibig mong sabihin? Kung mapatay ka bago mo pa marating si Lo Yunhai, hindi ba may tuturing na lampas na yon sa iyong makakaya? Naningkit ang mga mata ni Dan Qingshen. At sino ang papatay sa akin? Tahimik na sumagot si Zufan. Ako. Mahigpit na kinuyom ni Dan Qingshen ang kanyang kamao. Bakit? Dahan-dahang tumayo si Zufan. Dumagundong ang kanyang tinig. Dahil ako ang unang steward ng Lo Clan. Ako si Zufan. Sa isang iglap. Sumabog ang nakapangingilabot na nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan. Nilamon nito ang buong kalangitan at lupa, at ang nakakapasong lamig ng kanyang presensya ay nagpayanig sa lahat ng naroroon. Isang malamig at nakakatindig balahibong hangin ang biglang humaplos sa buong paligid, dahilan upang manginig ang bawat nilalang na naroon. Maging si Murong Xue, na isa ng sukdulang eksperto, ay napaatras sa tindi ng nakakatakot na presensya. Samantala, namutla sina Luo Sifan, Long Zhenshan, at si Nianyang. Nanginig ang kanilang mga katawan sa matinding takot. Ang lalaking akala nila ay isang simpleng bulag na panday ng espada na nasa profound heaven stage lamang ay lumalabas na yung kapantay pala ng mismong Dragon Cleaving Sword King, Dan Qingshen. Napaisip sila kung isa rin ba itong Sword King, ngunit wala silang maalalang bulag na eksperto na may ganoong lakas. Ang pinakabagong Sword King na alam nila ay ang Lone Arm Sword King, kaya lalong lumalim ang kanilang pagkalito. Hindi makaalis ang tingin ni Luo Sifan kay Zufan. Napakarami pa palang lihim ni Blind Uncle. Alam ni Dan Qingshen na ang taong nasa kanyang harapan ay isa ng kalabang kapantay niya. Hindi na niya ito maaaring maliitin. Gayunpaman, wala pa rin siyang takot. Sinabi niya na sa loob lamang ng 100 taon ay naabot ni Zufan ang lakas na inabot niya ng 1,000 taon bago makamtan. Isa itong pambihirang henyo. Ngunit ayon sa kanya, karamihan ng tunay na kapangyarihan ni Zufan ay nasa kanyang mga mata. Dahil bulag na ito ngayon, naniniwala siyang wala itong kakayahang pigilan siya. Tumalon si Dan Qingshen sa himpapawid at itinaas ang dalawang daliri. Umalinggaw ang malakas na ugong habang tila bumukas ang kalangitan. Umuungal ang napakaraming dragon na nagsimulang magtipon sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang napakalaking kapangyarihan ang bumalot sa buong lugar, sapat upang wasakin ang kalangitan at lupa. Napawisan si Murong Xue. Ang tatlong bata naman ay halos mawalan ng pag-asa. Ganito pala ang tunay na kapangyarihan ng isang Sword King. Kahit pagsamahin pa ang dose-dose ng Genesis Stage experts, hindi ito maikukumpara. Napalingon sila kay Zufan, umaasang may magagawa ito. Ngunit nanatili lamang siyang kalmado. Sa isang kisap mata, bigla siyang naglaho. Lumitaw siya 1 metro lamang ang layo kay Dan Qingshen. Nagulat ang Sword King sa bilis nito. Agad niyang pinakawalan ang naipong atake. Sa ganoong kalapit na distansya, imposibleng makaiwas. Ngunit sa halip na umiwas, iniunat lamang ni Zufan ang kanyang kanang kamay. Namula ito sa kakaibang liwanag. Kasabay ng dagundong ng libu-libong dragon, sinalubong niya ang nakapipinsalang sword wave gamit lamang ang kanyang kilin arm. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Nagsalpukan ang dalawang sukdulang kapangyarihan. Nabiyak ang lupa, nanginig ang kalangitan, at gumuho ang mga bundok. Halos mawalan ng malay ang mga nanonood. Hindi sila makapaniwala na ganito pala kalupit ang labanan ng dalawang Sword King. Lalo pang nagulat si Dan Qingshen. Hindi niya maisip kung paano naharang ni Zufan ang kanyang pinakamakapangyarihang atake gamit lamang ang isang braso. Maya-maya'y sumiklab ang gintong apoy mula sa kilin arm. Nilamon nito ang sword wave habang unti-unting hinihigop ang kapangyarihan ng mga dragon. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang dambuhalang atake. Napabulala si Dan Qingshen. Decimating Sword Art. Ngunit hindi pa siya nakabawi ng kumislap ang pulang liwanag.
Isang simpleng kumpas lamang ang ginawa ni Zufan. Ngunit ang lumabas na pulang sword wave ay tila mismong kamatayan. Tumama ito sa kalangitan. Sa loob ng 1,000 milya, lahat ng dinaanan nito ay nabura. Ang dating kabundukan sa paligid ng Swordfall ay naging isang malawak na disyerto sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ng 3 bata. Hindi nila akalaing kayang baguhin ng isang tao ang mismong anyo ng kalikasan sa isang atake lamang. Maging si Murong Xue ay hindi makapaniwala. Ang tusong demonyong kinatatakutan 100 taon na ang nakalipas ay isa ng tunay na Demon Archon. Sino pa ang kayang tumapat sa kanya? Tahimik na tumayo si Dan Qingshen habang nililipad ng hangin ang kanyang puting buhok. Ibinalik ni Zufan ang kanyang kamay at mahinahong nagsalita. Matandang Dan, wala man ang aking mga mata, nasa akin pa rin ang aking espada. Ngayon babalik ka na ba? Mapait na umiti si Dan Qingshen. Inamin niyang wala na siyang pag-asang patayin si Luo Yunhai. Paano niya magagawa iyon kung may isang taong ganap nang nakapagmaster ng 3 Divine Sword Arts na humaharang sa kanya? Wala siyang kahit katiting na pagkakataon. Tuluyan siyang nawala ng pag-asa. Tahimik siyang tumalikod. Bago umalis, sinabi niya, Zufan, karapat-dapat kang maging may-ari ng Vaulting Sword. At tuluyan siyang bumalik sa Central Area. Sa kanyang isipan, ang dating batang si Zufan ay naging pangalawang invincible sword ng buong mundo. Tahimik na pinanood ni Zufan ang kanyang pag-alis. Hindi pa rin makapagsalita si Murong Xue sa sobrang pagkabigla. Tinanong niya kung nasa kamay na ba ni Zufan ang 4 na nawawalang Divine Swords 100 taon na ang nakalipas. Umiti lamang si Zufan. At hindi rin. Darating ang araw na mauunawaan mo. Bumalik siya sa kanyang kubo. Ang 3 bata ay nananatiling tahimik, nanginginig pa rin sa nasaksihan nilang kapangyarihan. Lumapit si Zufan kay Luo Sifan at marahang tinapik ang ulo nito. Sinabi niyang ligtas na ang lahat. Natalo na niya si Dan Qingshen, kaya wala nang dapat ipag-alala si Luo Yunhai. Pagkatapos nito, sinuri niya ang kalagayan ni Li Jingshan at ng iba pang mga venerable. Napangiti siya nang makitang gumamit si Murong Xue ng mahahalagang ika-negatibo 1-0 antas na medicinal pills. Ayon sa kanya, magigising ang 5 makalipas ang 1 linggo at ganap na gagaling sa loob ng 1 buwan. Ipinaliwanag naman ni Murong Xue na hindi naging malupit si Dan Qingshen. Hindi nito winasak ang kanilang espiritu kaya mabilis silang makakarecover. Napangiti si Zufan. Ayon sa kanya, matuwid na tao si Dan Qingshen. Ngunit sa mundo ng mga cultivator, may mga pagkakataong napipilitan ang isang tao na labagin ang sarili niyang mga prinsipyo. Marahil, ito mismo ang naging dahilan kung bakit tinanggap ng Sword King ang pagkatalo. Naglakas loob si Luo Sifan na magtanong. Blind Uncle, may kaugnayan ba kayo sa Luo Alliance? Umiti lamang si Zufan. Maaaring mayroon ni. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang jade slip ang biglang lumipad papunta sa kanyang kamay. Matapos niya itong basahin, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Luo Sifan at mariing nagsabi, huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nangyari rito ngayon. Magkunwari kayong hindi niyo ako nakita. Kapag nagising ang 5 matatanda, dalhin niyo sila at umalis kaagad. Naiintindihan ba ninyo? Nagkatinginan ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit bigla na lamang nagbago ang kilos at tono ni Zufan. Nagtampo si Luo Sifan at nakasimangot na nagsabi, Blind Uncle, ang sama naman niyo sa amin. Paano namin ipapaliwanag sa lahat kapag nagising na sila? Hindi naman pwedeng sabihin na bigla na lang umalis si Dragon Cleaving Sword King. Walang maniniwala roon. Napangiti lamang si Zufan. Hindi ba't napakasimple niyan? Sabihin niyo na buong puso ninyo siyang pinakiusapan, at dahil sa katapatan at kabutihan niyo ay naantig siya kaya umatras. Lagyan niyo pa ng kaunting drama at paghihirap ang kwento. Sigurado akong paniniwalaan iyon. Napangiwi ang 3 bata. Iyon lang. Napakalinaw namang gawa-gawa iyon. Ngunit kalmado lamang si Zufan. Ipinaliwanag niyang silang 4 lamang ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Kung walang magsasalita ng totoo, wala ring makaalam. Maaari nilang ikwento ang anumang gusto nila, at wala namang ebidensyang magpapatunay na nagsisinungaling sila. Bukod pa roon, matagal nang nakaalis si Dan Qingshen. Nang tangkain pa ni Luo Sifan na tumutol, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Zufan.
Lumitaw ang nakakatakot na pagnanais niyang pumatay. Mahinahon ngunit mabigat niyang sinabi. Wala nang pagtatalo. Hindi niyo sasabihin ang totoo. Kung hindi, huminto siya sandali bago idinagdag. Hindi man makapunta si Dan Kingshen sa Luo Alliance pero ako, kaya kong pumunta. Nang marinig iyon, agad na naalala ng tatlong bata ang napakalakas na kapangyarihang ipinakita ni Zufan kanina. Tahimik silang tumango. Ngumiti si Zufan. Sinabi niyang sa halip na patahimikin sila habang buhay, hinahayaan pa nga niyang sila ang tumanggap ng lahat ng papuri. Pagkatapos ay bigla niyang naalala ang isang bagay. Hindi ba sinabi ko na noong una nating pagkikita na huwag ninyo akong ikukwento sa iba? Bakit dinala ninyo rito si Dan Kingshen? Agad na natigilan ang tatlo. Sabay-sabay nilang nilingon si Long Jianshan. Namumutla ito sa takot. Ngumisi si Zufan. Ikaw na naman pala, matabang bata. Hinila niya ang pisngi ni Long Jianshan habang natatawa. Isinumbong mo na naman ako, ha? At ikaw pa yung nagrereklamo at minamaliit ako noon. Ngayon oras na para singilin kita. Sa sobrang takot, bumagsak sa lupa si Long Jianshan. Halos umiiyak na itong nagmakaawa. Patawarin niyo ako, senior. Hindi ko alam na napakalakas ninyo. Isa lang akong hamak na tao. Maawa kayo sa akin. Hindi ko na kayo ipagsasabi kahit kailan. Nagmakaawa rin si Luosifan. Blind uncle, patawarinan niyo siya. Ngumiti si Zufan. Sinabi niyang halatang pinalaking spoiled si Long Jianshan, palaging mayabang ngunit duwag kapag dumating ang tunay na panganib. Inutusan niya itong tumayo. Ngayon ang pagkakataon mong bumawi at maging bayani. Pero tandaan mo, kapag isinumbong mo pa ulit ako, pupuntahan kita sa bahay niyo at hihiwain kita ng pira-piraso. Naiintindihan mo? Mabilis na tumango si Long Jianshan habang nanginginig. Opo, senior. Naniniwala akong kaya ninyong gawin ang kahit ano. Nasiyahan si Zufan sa sagot nito. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at tumalikod. Tinawag siya ni Luosifan. Ngunit mumiti lamang siya. Girl, aalis na ako. Ang nangyari ngayon ay simula pa lamang ng mga susunod na pangyayari. Ingatan inyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos ay bumaling siya kay Murong Xue. Miss Murong, gusto mo pa ring hanapin ang sagot tungkol sa mabuti at masama, hindi ba? Halika. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng kabutihan at kasamaan. Kasabay niyon ay tuluyan ng umalis si Zufan. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumunod naman si Murong Xue. Naiwan ang tatlong bata na tuliro. Samantala, nanginginig pa rin si Long Jianshan. Sa isip niya ay paulit-ulit lamang ang isang bagay. Salamat sa wakas umalis na rin siya. Samantala, sa Double Dragon Manor, matagal nang naghihintay sina Wen Tao, Yan Mo, at ang iba pang sect leaders sa Heaven-Reaching Pavilion upang makaharap ang dalawang exalted. Maya-maya ay lumabas ang isang matandang tagapaglingkod. Magalang itong yumuko at tinanong ang kanilang sadya. Ipinaliwanag ni Wen Tao na nais nilang humingi ng tulong sa dalawang exalted. Ngunit agad silang pinigilan ng matanda. Ayon dito, matagal nang wala ang dalawang exalted at walang nakaalam kung kailan sila babalik. Nang tanungin Yan Mo kung kailan sila inaasahang makauwi, iisa lamang ang sagot. Hindi namin alam. Palagi silang kumikilos ayon sa sarili nilang kagustuhan. Wala nang nagawa ang siyam na sect leaders kundi ang umalis ng may mabigat na loob. Pagkaalis nila, lumabas mula sa loob sina Exalted Heiran at Exalted Bei Mei. Napabuntong hininga si Heiran. Tinatanong niya kung tama bang pabayaan lamang nila ang nangyayari gayong bahagi rin ng Western Lands ang Luo Alliance. Ngunit malamig ang sagot ni Bei Mei. Ayon sa kanya, kung ibang tao lamang ang nasasangkot ay tutulong sila. Ngunit si Luo Yunhai ay patuloy na lumalakas at malinaw na may layuning lampasan ang Double Dragon Manor. Idinagdag pa niyang maging ang kanilang dating mga disipulo ay mas pinipiling suportahan ang Luo Clan. Maging pagkamatay ni Zufan noon ay hindi naging hadlang upang patuloy nilang panigan ang Luo Alliance. Tumango si Heiran. Nabalitaan pa raw niyang maging ang Qin Society, na dati nilang mortal na kaaway, ay naging panauhin sa kaarawan ni Luo Yunhai. Napakalawak ng puso ng pinuno ng Luo Alliance. Ngunit para kay Bei Mei, ang sobrang paglakas ng Luo Alliance ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa Western Lands. Mas mabuti raw na may ibang pumigil dito.
Sa kabilang banda, sa Shangguan clan sa Eastern Lands, personal na inihatid ni Shangguan Qinyan si Wu Qingqiu palabas ng kanilang teritoryo. Humingi siya ng paumanhin. Hindi raw pumayag ang kanilang mga venerable na tumulong. Ngumiti lamang si Wu Qingqiu at nagsabing nauunawaan niya ang kanilang desisyon. Pagkaalis niya, agad na humarap si Shangguan Qinyan sa mga nakatatandang venerable. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nilang tulungan ang Luo Alliance gayong matagal nang maganda ang ugnayan ng dalawang panig. Ipinaliwanag ng isang venerable na masyadong komplikado ang sitwasyon. Kung talagang nais ng Western Lands na humingi ng tulong, dapat sanay ang Double Dragon Manor mismo ang lumapit sa kanila. Ngunit ang dumating ay si Wu Qingqiu ng Ultimate Clarity Sect. Ibig sabihin, may malalim na dahilan kung bakit tahimik ang Double Dragon Manor. Kung makikialam sila ngayon, para na rin nilang hinahamon ang otoridad ng namumunong kapangyarihan sa Western Lands. Napayuko si Shangguan Qinyan. Unti-unti niyang naunawaan. Mukhang may balak ang Double Dragon Manor laban sa Luo Alliance. Makalipas ang isang buwan, isa-isang nagbalikan ang mga isinugong kinatawan ng Luo Alliance. Lahat sila ay may mabibigat na mukha. Humingi ng paumanhin si Yanmo. Sinabi niyang wala raw ang dalawang exalted. Napabuntong hininga si Wen Tao. Alam nilang hindi totoong wala ang mga ito. Sinasadya lamang silang iwasan. Nagulat naman si Wu Qingqiu na tumanggiring tumulong ang tatlong venerable ng Shangguan clan. Ang dahilan? Nagkaroon daw sila ng problema sa kanilang cultivation. Napangiwi ang lahat. Napakababaw ng dahilan. Ang mga venerable na iyon ay libu-libong taon nang nasa rurok ng Genesis stage at wala namang senyales na mag-advance pa. Anong klaseng problema sa cultivation ang tinutukoy nila? Sa puntong iyon, napagtanto nilang wala nang sinuman ang handang tumulong sa Luo Alliance laban kay Dan Qinshen. Mabigat ang katahimikan. Hindi nila alam na ang napakalaking krisis na iyon ay matagal nang nalutas. Sa isang lugar na hindi nila nakikita. Tahimik lamang silang pinagmamasdan ni Zhu Fan, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa gitna ng matinding kaguluhan, dumating sina Luo Sifan kasama ang 5 sugatang matanda. Ama, sigaw ni Luo Sifan habang papasok sila. Nagulat si Luo Yunhai. Sifan, saan na naman kayo nagpunta nitong mga nakaraang araw? Halos mabaliw na ang ina mo sa paghahanap sa inyo. Ngumiti si Luo Sifan. Ama, hindi na kami mga bata. May mahalagang bagay kaming ginawa. Napatingin si Luo Yunhai kina Li Jingshan at sa iba pang mga elder. Ngunit pawang nagkibit balikat lamang ang mga ito. May pagmamalaking sinabi ni Luo Sifan, Ama, hindi mo na kailangang mag-alala kay Dragon Cleaving Sword King, Dan Qinshen. Napaurong namin siya. Malamang ay nakabalik na siya sa central area. Napatigil ang buong bulwagan. Hindi makapaniwala ang lahat. 3 bata na paurong ang isang Sword King. Agad na tinanong ni Luo Yunhai si Li Jingshan. Elderly, ano ba talaga ang nangyari? Ayos lang ba kayo? Yumukod si Li Jingshan. Clan head ang totoo, hindi rin namin alam. Nawalan kami ng malay matapos ang laban. Pagkagising namin, nasa isang kubo na kami sa kawayan. Sinabi ng mga batang ito na napaurong nila si Dan Qinshen. Wala na rin kaming nakita sa paligid kaya bumalik na lamang kami. Lalong nalito ang lahat. Tinitigan ni Luo Yunhai ang kanyang anak. Sifan, paano ninyo siya napaurong? Nagkatinginan ang tatlo. Pagkatapos ay sinimulan ni Luo Sifan ang isang napakahabang kwento, isang kwentong itinuro mismo ni Zhu Fan. Isinalaysay niya kung paano sila nagmakaawa, kung paano nila hinarap ang kamatayan ng walang takot, at kung paano naantig ang puso ni Dan Qinshen dahil sa kanilang katapangan. Mas lalo pa itong pinakulayan ni Long Jianshan at si Nianyang. Dinagdagan nila ng samut-saring panganib, trahedya, at halos lahat ng paghihirap na maaaring maranasan ng isang tao, parang naglakbay sila sa impyerno at nakabalik ng buhay. Sa huli, humikbi pa si Long Jianshan. At dahil doon, naawa sa amin si Dragon Cleaving Sword King kaya umatras siya. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang sumingit si Nianyang. Hindi. Ako ang unang humarap sa kanya. Ako kaya. Hindi, ako. Nauwi sa pagtatalo ang dalawa kung sino ang tunay na bayani. Habang si Luo Sifan naman ay nakatingin lamang sa kanila, litong-lito. Bakit sila nag-aaway kung sino ang nagsinungaling? Ang hindi niya alam, hindi lang papuri ang pinag-aagawan ng dalawa.
Pareho nilang gustong mapabilib si Luo Yunhai dahil pareho silang may lihim na paghanga kay Luo Sifan. Hindi na nakapagpigil si Luo Yunhai. Tama na. Sinong nagsabing pwede kayong magsugal ng buhay ninyo ng ganoon? Mga gwardya. Paluin silang tigli 50 hampas, walang yuan ki na pangdepensa. Pagkatapos, ikulong sila sa kani-kanilang silid ng 1 buwan. Natulala ang 3 bata. Napaurong na nga nila ang Sword King pero sila pa ang naparusahan. Habang hinihila sila ng mga gwardya, hindi nila maintindihan kung bakit sila pinaparusahan sa halip na papurihan. Sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ni Zufan ang lahat. Napangiti lamang siya at natawa sa kanilang sinapit. Kasama si Murong Xue, tahimik siyang umalis. Bagamat hindi alam ni Luo Yunhai at Wu Qingqiu ang tunay na nangyari, gumaan pa rin ang kanilang kalooban nang mabalitaang umatras na si Dan Qingshen. Sa kagubatan sa labas ng Luo Alliance, mabilis na naglalakad sina Zufan at Murong Xue. Natatawang sabi ni Zufan. Talagang kakaiba ang mga batang iyon. Akala pa nila makakakuha sila ng papuri matapos ilagay sa panganib ang sarili nila. Kung ako si Yunhai, ako rin ang papalo sa kanila. Napangiti si Murong Xue. Hindi man lang napansin ng kahit sino ang ginawa mo. Talagang alam mo pa rin ang bawat sulok ng Luo Alliance. Tumawa si Zufan. Siyempre. Ako ang naglatag ng pundasyon ng mga depensang iyon noon. Kahit ilang beses pa nila yon pagandahin, gawa ko pa rin ang pinagmulan. Maya-maya ay muling nagsalita si Murong Xue. Ang sinasabi mong kabutihan at kasamaan, ito ba ang ibig mong sabihin? Tumango si Zufan. Ang Double Dragon Manor ang simbolo ng katarungan sa Western Lands. Ang Shangguan clan naman ay kilala rin sa pagiging matuwid. Kung ganoon, bakit nila pinabayaan ang Luo Alliance? Tahimik na nag-isip si Murong Xue. Ipinaliwanag ni Zufan. Wala silang mapapala sa pagtulong. Lumalaki na ang Luo Alliance. Unti-unti na itong nagiging banta sa Double Dragon Manor. Kaya nang magkaroon ng pagkakataong pahinain ito, bakit nila sasayangin? At ang Shangguan clan? Kung tutulong sila ng walang pahintulot ng Double Dragon Manor, sila naman ang magkakaproblema. Mas pinili nilang protektahan ang sarili nilang kapakanan. Ngayon sabihin mo sa akin, mabuti ba sila o masama? Napabuntong hininga si Murong Xue. Sa likod ng kasakiman naninirahan ang mga demonyo. Ngunit umiling si Zufan. Hindi ganoon kasimple. Ang bawat isa ay may sariling dahilan. Ang Double Dragon Manor ay natatakot mawalan ng kapangyarihan. Ang Shangguan clan naman ay ayaw mawalan ng mahalagang kaalyado. Lahat sila ay kumikilos upang protektahan ang sarili nilang interes. Kaya sino ang tunay na mabuti? At sino ang tunay na masama? Hindi nakasagot si Murong Xue. Napangiti lamang si Zufan. Patuloy kang manood. Malapit nang magsalpukan muli ang 5 lupain. At kapag dumating ang panahong iyon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng kalamidad. Samantala, sa isang madilim na bulwagan ng Sword Star Empire. Lumuhod si Yuenyong sa harap ni Bailey Jingwei. Punong ministro na bigo si Dragon Cleaving Sword King. May isang taong pumigil sa kanya, isang taong mas malakas pa sa kanya. Napangiti si Bailey Jingwei. Ang dalawang exalted ba ang kumilos? Hindi po. Kaya sino? Hindi namin alam. Ayaw magsalita ni Dan Qingshen. Ang sinabi lamang niya wala siyang nagawa laban sa taong iyon. Tumango si Bailey Jingwei. Kung ganoon, tunay ngang lampas na yon sa kanyang kakayahan. Walang problema. Ano ang naging reaksyon ng ibang lupain? Wala pong kumilos. Maging ang Double Dragon Manor ay walang ginawa. Maging ang Shangguan clan ay tumangging tumulong sa Luo Alliance. Lalong lumawak ang ngiti ni Bailey Jingwei. Magaling. Kahit paano nakuha natin ang gusto nating mangyari. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yuenyong. May isa pa akong atas para sa iyon. Iniutos niyang pangunahan ni Bailey Yunming at Yuenyong ang isang misyong diplomatiko patungong Western Lands upang pag-usapan ang pagpuksa sa Devil Palace. Ngunit ang tunay na layunin ay hindi lamang iyon. Malamig na ngumiti si Bailey Jingwei. Hindi kita pinapunta roon upang bawiin ang Tianyu, kundi upang maging bagong pinuno ng Western Lands sa ilalim ng Sword Star Empire. Namangha si Yuenyong. Yumukod siya ng malalim. Maraming salamat, punong ministro. Hinding-hindi ko kayo bibigyan.
Sa utos ni Baili Jingwei, agad na inihanda ng mga opisyal ng Sword Star Empire ang mga opisyal na liham at ipinadala ang mga ito sa 4 na lupain sa pamamagitan ng kanilang mga embahador. Sa nakalipas na 100 taon, nakatuon ang Sword Star Empire sa pagpapatatag at muling pagbangon ng kanilang imperyo. Dahil dito, nanatiling maayos ang kanilang ugnayan sa iba pang mga lupain. Bagamat palaging nag-iingat ang 4 na lupain laban sa napakalakas na imperyo, pinanatili pa rin nila ang maayos na pakikitungo at paminsan-minsang pakikipagtulungan. Ang pagpapadala ng mga embahador ay mistulang tanda lamang ng mabuting hangarin. Maaari sana itong tanggihan ng 4 na lupain, ngunit ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng tensyon sa Sword Star Empire, isang problemang wala ni isa sa kanila ang nais harapin. Isa pa, wala namang masama kung papayagan lamang nilang bumisita ang isang embahador. Tungkol naman sa Deville Palace, bagamat mapayapa ang kanilang relasyon sa kasalukuyan, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaaring dumating ang araw na kailangan nilang magkaisa upang lipulin ang organisasyong iyon. Kaya matapos ang masusing pag-isip, pumayag ang 4 na lupain na tanggapin ang mga embahador ng Sword Star Empire. Pinangunahan nina Yuan Yong at Prince of Harvest, Bai Lionming, ang delegasyon patungong Western Lands. Hindi tulad ng mga embahador na ipinadala sa ibang lupain, kailangan muna nilang dumaan sa Qianyu Empire bago tumungo sa Double Dragon Manor. Makalipas ang 3 buwan, sa loob ng Imperial Study ng Qianyu Palace, kausap ni Emperor Yuan Kong si Lu Yunhai. Malaki na ang ipinagbago ng emperador. Nawala na ang dati niyang matabang pangangatawan at nagkaroon pa siya ng bigote. Nagulat siya sa balitang dala ni Lu Yunhai. Ang embahador ng Sword Star Empire gusto tayong bumati. Tumango si Lu Yunhai. Direktang utos ito mula sa Double Dragon Manor. May isang kasapi raw ng delegasyon na taga Qianyu, kaya nais nilang ang Luo Alliance mismo ang tumanggap sa kanila. Napaisip si Yuan Kong. Taga Qianyu? Sino kaya yon? Napailing siya. Kung tutuusin, isa lamang itong paglihis ng kanilang ruta. Ako ang emperador ng Qianyu. Ang sinumang ipinanganak dito ay sakop ng aking pamamahala. Ngunit ngayon babalik siya bilang embahador ng Sword Star Empire at ako pa ang kailangang magbigay galang sa kanya. Napakalaking kahihiyan yan. Napangiti si Lu Yunhai. Kamahalan, ang lahat ng ito ay pabago-bago. Hindi ba noong hindi ka pa emperador ay magalang ka ring humaharap sa akin? Napatawa si Yuan Kong. Tama ka. Siya nga pala. Brother Yunhai, hindi ko pa rin nakakalimutan ang kabutihang ginawa mo noon. Nang agawin ni Zufan ang lahat ng kapangyarihan, inakala kong magiging puppet na lamang ako habang buhay. Ngunit nang lumakas ang Luo Alliance, kusa mong ibinalik sa akin ang pamamahala sa Qianyu. Habang buhay kitang ipagpapasalamat doon. Ngumiti si Lu Yunhai. At kami naman ay nagpapasalamat din sa suporta ng Qianyu sa Luo clan noon. Yumiling si Yuan Kong. Magkaiba yon. Ang ginawa ni Zufan ay isang pamumuhunan. Ngunit ikaw ibinalik mo ang kapangyarihan ng walang hinihinging kapalit. Kaya hindi kayo maihahambing. Tumawa si Lu Yunhai. Ano man ang dahilan, hindi kailanman aapihin ng Luo clan ang mga taong sumuporta sa amin. Napangiti si Yuan Kong. Brother Yunhai, ako naman ang babawi. Kung sino man ang babalik na mayabang, bibigyan ko siya ng pinakadakilang pagtanggap. Hindi ako papayag na magkaroon ng Double Dragon Manor ng anumang dahilan laban sa'yo. Natawa si Lu Yunhai. Pagkaraan ng 3 araw. Punong-puno ng makukulay na dekorasyon ang kabisera ng Qianyu. Sa mismong tarangkahan ng palasyo ay naghihintay sina Emperor Yuan Kong at Empress Long Kui, kasama ang mga pinuno ng Luo Alliance sa pangunguna ni Lu Yunhai. Ito ang pinakamataas na uri ng pagtanggap na maibibigay ng Qianyu sa isang panauhin. Ngunit ang karangalang iyon ay hindi para sa tao, kundi para sa kapangyarihang kinakatawan nito, ang Sword Star Empire. Pagsapit ng tanghali, umugong ang lupa. Dumating ang napakalaking delegasyon. Mahigit 100,000 sundalo ang nagsisilbing escort. 12 ng spiritual beasts ang humihila sa engranding karwahe. Sa anino ng pader, tahimik na pinagmamasdan ni Zufan at Murong Xui ang pagdating ng hukbo. Napangiti si Zufan. Mukhang naamoy na ni Baili Jingwei ang kahinaan ng Western Lands. Kaya gusto na niyang kumagat. Nagtaka si Murong Xui. Paano mo nasabi? Ngumisi si Zufan.
Kapag may kakaiba sa pakiramdam kadalasan may kakaiba talaga. Tingnan mo ang ibang embahador. Wala ni isa sa kanila ang may ganitong kalaking hukbo. At higit sa lahat tanging sa Western Lands ipinadala ang isang prinsipe ng imperyo. Ibig sabihin may malaking balak si Bailey Jingwei rito. Tahimik lamang na nagmasid si Murong Xue. Huminto ang delegasyon sa harap ng tarangkahan. Lumapit sina Lu Yunhai at ang iba pa. Ako si Lu Yunhai, Alliance Leader ng Lu Alliance. Malugod naming tinatanggap ang embahador ng Central Area. Kasunod ay yumuko si Yuan Kong. Ako si Emperor Yuan Kong ng Chenyu. Maligayang pagdating. Ngunit walang sumagot. Ilang sandali ang lumipas. Hanggang sa isang pamilyar na halakhak ang marinig mula sa loob ng karwahe. Hahaha. Third brother matagal-tagal na rin. Muntik ko nang makalimutang ikaw na pala ang emperador. Biglang nanginig ang katawan ni Yuan Kong. Namutla siya. Ang boses na yon ni. Bumukas ang pinto ng karwahe. Lumabas ang isang lalaking may matalim na tingin. Third brother, hindi mo na ba nakikilala ang sarili mong kapatid? Nanginginig na itinuro siya ni Yuan Kong. Second brother. Nagulat ang lahat. Si Yuan Yong. Ang dating ikalawang prinsipe ng Tianyu na matagal nang nawawala at pinaghahanap dahil sa pagtataksil. Ngayon, bumalik siya bilang embahador ng pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo. Lumapit si Yuan Yong habang nakangisi. Pumayat ka na pala. Dati sabi mo kahit tubig lang ang inumin mo ay tumataba ka. Mukhang mahusay kang umarte noon. Nagkunwari kang inosenteng matabang prinsipe upang hindi kami maghinala. Niloko mo kaming magkapatid. At ngayong emperador ka na wala ka ng kailangang itago. Pagkasabi nito, malakas niyang sinampal ang mukha ni Yuan Kong. Pak! Namaga-agad ang pisngi ng emperador. Tumawa si Yuan Yong. Ngayon, ano ka na? Emperador nga pero isa ka lang namang asong tagahimod ng bota ko. Galit na sumigaw si Empress Longqui. Paano mo nagawang bastusin ang kanyang kamahalan? Malamig ding nagsalita si Lu Yunhai. Embahador. Katawanin mo man ang Sword Star Empire, huwag mong lapastanganin ang emperador ng Chenyu. Mumisi si Yuan Yong. Lapastanganin? Paano maihahambing ang emperador ng isang ikatlong klaseng imperyo sa Deputy Minister of War ng dakilang Sword Star Empire? Tinitingala kita, Alliance Leader Lu. Ikaw ang Marshal ng Western Lands. Ngunit siya. Ano sa tingin mo ang magagawa ng Exalted Double Dragons laban sa akin? Habang nagsasalita ay nagtipon siya ng yuan qi sa kanyang palad. Agad siyang pinigilan ni Lu Yunhai. Ano ang ginagawa mo? Umiti lamang si Yuan Yong. Nag-inat lang ako. Relax ka lang. Hindi ako gagawa ng gulo bilang embahador. Pagkatapos ay sumenyas siya sa hukbo. Pumasok na tayo sa lungsod. Mag-inat kayo. Natutulog ang Prince of Harvest. Kapag nagising siya may mga ulong bugulong. Sunod. Umusad ang napakalaking hukbo papasok sa kabisera. Samantalang sina Yuan Kong at ang mga taga-Tianyu ay nanatiling nakatayo, puno ng galit at matinding kahihiyan. Wala silang magawa. Dahil ang taong nang insulto sa kanilang emperador ay embahador ng pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo. Humangha si Zhu Fan habang pinagmamasdan ang delegasyon ng Sword Star Empire na tuluyang pumasok sa kabisera, na para bang walang halaga ang grupo ni Yuan Kong na iniwan nilang nakatayo sa labas. Si Yuan yung pala eh. Mahina niyang sambit. Ang dating padalos-dalos at walang isip na prinsipe ay naging isang tuso at mapagplano na ngayon. Talagang binabago ng panahon ng tao. Tumango si Murong Xue. Alam niyang walang magagawa ang Double Dragon Manor kundi tiisin ang pang-insultong ginawa ng delegado. Ang pagpapaalis sa opisyal ng Sword Star Empire ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan, isang panganib na walang sinuman sa apat na lupain ang handang harapin. Ngunit umiling si Zhu Fan. Kung simpleng panghahamak lang ang pakay nila, matatapos na sana ang lahat doon. Pero umiti siya ng makahulugan. Miss Murong, pumunta tayo sa kampo ng mga sundalo. Hindi bumalik si Yuan Yong sa Chenyu para lang ipahiya ang emperador. Walang tanong na sumunod si Murong Xue. Lumipas ang 6 na oras. Lumubog ang araw at napalitan ng buwan ang kalangitan. Kumislap ang mga ilaw sa buong kabisera habang nagsisimula ang kasiyahan sa gabi.
Sa loob ng kampo ng delegasyon, paikot-ikot na naglalakad ang matabang prinsipe ng Ani, si Bailiyonming, halatang sawang-sawa na sa pagkakulong sa karwahe. Biglang bumukas ang pinto. Magalang na yumuko si Yuenyong. Binabati ko ang kanyang kamahalan, ang prinsipe ng Ani. Agad namang ngumiti ang prinsipe. Sa wakas dumating ka rin. Maghapon na akong nakakulong sa karwaheng iyon. Nakakainip. Naupo si Yuenyong at bahagyang ngumiti. Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Gaya ng ipinangako ko, ngayong gabi ay siguradong masisiyahan kayo. Nagliwanag ang mukha ng prinsipe. Talaga? Mabuti naman. Mabait ka talaga, Sir Yuen. Naglabas si Yuenyong ng simpleng kasuotan. Magpalit po kayo ng damit. Kung lalabas kayong nakasuot bilang prinsipe, tiyak na makikilala kayo. Magpapaiwan ako ng 2 tauhan upang magkunwaring kayo pa rin ang nasa loob ng kampo. Tumango ang prinsipe at mabilis na nagbihis. Paglabas niya ay halos hindi na niya maitago ang pananabik. Kapag nakabalik tayo sa kabisera, sisiguraduhin kong papurihan ka kay punong ministro. Napangiti lamang si Yuenyong. Papuri. Wala nang saysay yun. Bulong niya sa sarili. Maya-maya'y dumating ang isang kawal. Sir Yuen, inaanyayahan kayo ng emperador ng Chenyu sa piging. Kasama rin po sana ang prinsipe ng Ani. Masama ang pakiramdam ng prinsipe, malamig na sagot ni Yuenyong. Ako na lamang ang pupunta. Pagkaalis ng kawal, inayos niya ang kanyang kasuotan at nagtungo sa palasyo. Sa mga anino, tahimik na lumitaw sina Zufan at Murong Xue. Susundan ba natin si Yuenyong? Tanong ni Murong Xue. Umiling si Zufan. Hindi. Ang tunay na mahalaga ay ang prinsipe. Makalipas ang 1 oras. Huminto ang prinsipe sa harap ng isang marangyang gusali na nagliliwanag sa gabi. Sa itaas nito ay isang napakalaking karatulang may nakasulat. Fragrant Manor. Lumawak ang ngiti ng prinsipe. Sa wakas paraiso. Halos tumatakbo siyang pumasok habang nakangisi ang 2 bantay sa likuran niya. Hindi nagtagal napalibutan siya ng maraming babae. Iniabot ng mga bantay ang isang bote ng alak. Inubos iyon ng prinsipe sa isang lagok. Maya-maya'y namula ang kanyang mga mata at sumigaw siya na tila nawalan ng katinuan. Ngayong gabi kahit 100 pa ang humarap sa akin. Isinara ang pinto at agad na napuno ng ingay ang silid. Nagkatinginan ang 2 bantay at napangiti. Sanay na sila sa kakaibang libangan ng kanilang prinsipe. Sa labas, namula ang mukha ni Murong Xue. Papasok ba talaga tayo? Ngumiti si Zufan. Kung susundan natin sila, bakit tayo titigil sa pinakamahalagang bahagi? Namula lalo si Murong Xue. Napakabastos mo. Tumawa lamang si Zufan. Bulag ako. Wala naman akong nakikita. Naririnig ko lang ang nangyayari. Bigla siyang naging hamog at dumaan sa siwang ng pinto. Napilitan ding sumunod si Murong Xue. 2 oras silang nanatiling nagtatago sa isang sulok. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa loob. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Murong Xue. May napansin ka na ba? Tumango si Zufan. Ano? Sigurado akong may ininom siyang gamot. Hindi normal ang tibay niya. Napangiwi si Murong Xue. Ang tinatanong ko ay ang plano ni Baili Jingwei. Napabuntong hininga si Zufan. Yun din ang hinahanap ko eh. Sa sandaling iyon, may isang tao ang biglang itinapon papasok mula sa bintana. Bumagsak ito sa sahig, walang malay. Ngumiti si Zufan. Ayan na. Ipinaliwanag niyang kahit gumamit ng pampalakas ang isang lalaki, hindi siya basta mawawalan ng katinuan ng ganoon. Malinaw na may ibang gamot na inihalo sa inumin ng prinsipe upang mawalan ito ng isip. Habang nag-iisip si Murong Xue, unti-unting gumalaw ang taong bumagsak. Nagulat siya. Ang batang iyon eh. Napabuntong hininga si Zufan. Si Sifan. Narinig ng baliw na prinsipe ang mahinang tinig ni Luosifan. Lalong namula ang kanyang mga mata habang mabilis siyang sumugod patungo sa dalaga. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang kumilos ang daliri ni Zufan. Sino ka? Nagising si Luosifan sa matinding gulat nang makita ang isang hubad at tila mabangis na lalaki na bigla na lamang sumugod sa kanya. Dahil sa likas na reflex ng isang cultivator, agad niyang itinulak ang 2 palad pasulong. Boom!
Tumilapon ang lalaki at malakas na bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbuga nito ng sariwang dugo. Ngunit matagal nang nilamon ng epekto ng ipinainom na gamot ang isipan ng prinsipe ng ani. Manhid na ang kanyang mga pandama at tuluyan nang nawala ang kanyang katinuan. Sa kanyang paningin, si Lucifer ay isa lamang magandang biktima. Punong-puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata habang muli siyang sumusugod. Natakot si Lucifer, ngunit bilang isang cultivator sa rurok ng Radiant Stage, kumilos muli ang kanyang katawan ayon sa instinct. Isa na namang malakas na atake ang tumama sa prinsipe, dahilan upang muli itong tumilapon at magsuka ng dugo. Ngunit tila wala na itong pakialam sa sariling buhay. Paulit-ulit siyang sumugod. At paulit-ulit din siyang naitaboy. Umabot na sa halos 30 beses na itinapon pabalik ang matabang katawan ng prinsipe ng ani. Punna ng sugat ang kanyang katawan. Duguan na siya mula ulo hanggang paa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aalab sa walang kabusugang pagnanasa habang nakatitig kay Lucifer. Bagamat siya ang malinaw na nananalo, nanginginig pa rin sa takot si Lucifer. Napatingin si Murong Xui kay Zufan. Bakit? Bakit ano? Kanina pa siya nakagapos. Bakit mo pa siya pinakawalan para si Lucifer ang humarap sa kanya? Bahagyang umiti si Zufan. Gusto kong malaman kung ano talaga ang binabalak ni Bailey Jingwei. At para magawa iyon, kailangan kong hayaang magtagumpay ang unang hakbang ng kanyang plano. Hinayaan mo siyang magtagumpay. Matagal ko nang minamasdan ang gitnang rehiyon. Ilang taon ko nang pinaplano ang pagbagsak nito bilang paghahanda sa aking pagbabalik. Hindi na ako maaaring maghintay pa. Huminga siya ng malalim. Dalawang dahilan kung bakit hindi pa ako kumikilos noon. Una, nananatiling misteryo sa akin si Bailey Yuchan. Pangalawa, napakadaling nakabawi ng gitnang rehiyon nitong mga nakaraang taon. Nakita mo naman sa digmaan, mas makapangyarihan sila kaysa pinagsamang hukbo ng 4 na lupain. Umiling si Zufan. Hanggat hindi sila mismo ang kumikilos, walang makapagpapayanig sa batong iyon. Ngunit ngayong inilantad na ni Bailey Jingwei ang kanyang baraha, wala akong balak pigilan siya. Napakunot noo si Murong Xu. Kung ganoon, bakit mo pa pinigilan sandali ang prinsipe? Maaari mo namang hinayaan na lang ang lahat. Tahimik na tumingin si Zufan. Miss Murong, tandaan mo ito. Pinayagan ko siyang kumilos, pero may hangganan din ako. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ang sinumang miyembro ng Luo Clan. Huminga siya ng malalim. Kung tutuusin, matutuloy pa rin ang plano ko kahit napatay ni Dan Qingshen si Luo Yunhai. Ngunit pinigilan ko yon dahil hindi siya maaaring mamatay. Ganoon din ang dahilan kung bakit ko pinigilan ang baliw na prinsipe. Hindi para pigilan ang plano ni Bailey Jingwei, kundi para matiyak na hindi masasaktan si Sifan. Sa pagpapakilos ko sa prinsipe, nagpatuloy ang plano ni Bailey Jingwei habang ginagamit ko ang kaguluhan bilang takip sa sarili kong galaw. Wala namang tunay na panganib. Si Sifan ay nasa rurok ng Radiant Stage, samantalang bagong pasok pa lamang sa antas na yon ang prinsipe. Ang pinakamasamang mangyayari lamang ay masasaktan ang damdamin ni Yunhai. Napabuntong hininga si Murong Xu. Wala talaga akong maintindihan sa mga sinasabi mo, tusong tao. Tumawa si Zufan. Hahaha. Miss Murong, mukhang unti-unti ka nang natututo. Noon, hindi ka magdadalawang isip na tumulong agad sa sinumang naapi, alang-alang sa katarungan at kabutihan. Ngayon natutunan mo nang maghintay. Umiling si Murong Xu. Hindi. Naguguluhan lang ako kung ano ba talaga ang tama at mali. Ayaw kong gumawa ng maling desisyon. Sa loob ng 100 taon, napakarami kong nasaksihang pagbabago sa mundo. At sa halip na maliwanagan, lalo lang akong nalito. Kaya sumasama ako sa'yo. Gusto kong makita ang mga pasyang ginagawa mo. Napangiti si Zufan. Kung ganoon, ikukwento ko sa'yo ang isang kwento. Isang kwentong magpapawi sa lahat ng pagdududa tungkol sa tama at mali sa kabutihan at kasamaan. Narinig ko ito habang naglalakbay ako sa 5 lupain. Napakalaki ng naging epekto nito sa akin. Lumawak ang aking puso, ngunit bumaba naman ng 5 antas ang aking cultivation. Bumaba? Ang true self-art ay hindi nakatuon sa lakas. Nakatuon ito sa puso. Ibinabalik nito ang isang tao sa kanyang tunay na pagkatao. Walang saysay ang pagtaas ng cultivation kung hindi rin lumalawak ang puso at isipan.
At kapag tuluyan kong narating ang pinagmulan ng sarili ko, doon ko tunay na mauunawaan ang dao ng mundong ito. Ngumiti si Murong Xu, isang napakabihirang ngiti. Ngayon gusto ko nang marinig ang kwentong iyon. Hindi man lang iyon napansin ni Zufan. Boom! Sa ika-50 pagkakataon. Muli na namang sumugod ang prinsipe ng ani. At muli ring tumilapon. Halos hindi na makilala ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin siya natatauhan. Patuloy siyang tumatayo. Patuloy siyang umingiti na parang baliw. Patuloy ring umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, kasabay ng maliliit na piraso ng kanyang mga laman loob. Nanginginig si Lucifer habang nakatitig sa kanya. Sino ba ang taong ito? Parang isang buhay na bangkay. Hindi ba siya nakakaramdam ng sakit? Hihihi. Pilay na ang prinsipe habang muli siyang humakbang patungo kay Lucifer. Patuloy ang pag-agos ng dugo. Ngunit isa na lamang ang natitirang instinct sa kanyang katawan. Ang magparami. Nasuklam si Lucifer. Sa pagkakataong ito, umiwas na lamang siya. Biglang. Bang! Bumukas ang pintuan. Tumilapon paloob ang 2 gwardiya. Kasunod nito ang 2 kabataang sabay na sumigaw. At si Fan. Dumating sina Long Zhenshan at si Nianyang. Pagkakita nila sa duguan at baliw na prinsipe na sumusugod kay Lucifer, agad silang nagalit. Sino ka? Huwag mo siyang hahawakan. Sabay silang kumilos. Isang palad. Isang sipa. Parehong tumama sa mga mahahalagang bahagi ng katawan ng prinsipe. Hindi nag-atubili si Long Zhenshan. Diretso niyang sinuntok ang dibdib ng prinsipe. Tumagos ang kamao sa puso nito. Kasabay nito, isang malakas na axe kick mula kay Xi Nianyang ang tumama sa ulo ng prinsipe. Lumipad ang ulo nito sa ere. Bumulwak ang dugo sa buong silid. Nanginginig pa sandali ang walang ulong katawan bago tuluyang bumagsak sa sarili nitong lawa ng dugo. Agad namang nagtalo ang 2 binata. Ako ang unang umatake. Ako ang nagligtas kay si Fan. Hindi. Ang sipa ko ang pumatay sa kanya. Ako ang nagligtas kay ate si Fan. Hindi man lang nila pinansin ang bangkay. Pareho silang nagunahan kay Lucifer. At si Fan. Ayos ka lang ba? Tulala pa rin si Lucifer. Dahan-dahan niyang itinuro ang bangkay. Sino ba siya? Bago pa sila makasagot. Prinsipe! Sumigaw ang 2 gwardiya. Napatingin sila sa duguang bangkay bago galit na tumitig sa 3. Napakalakas ng loob ninyo. Pinatay ninyo ang prinsipe ng ani ng Sword Star Empire. Siya ang opisyal na sugo ng Sword Star Empire. Sa ginawa ninyo nagdeklara kayo ng digmaan laban sa aming imperyo. Nanigas ang 3. Opisyal na sugo. Sword Star Empire. Biglang namutla ang kanilang mga mukha. Tapos na kami. Sa dilim, marahang natawa si Zufan. Hahahan. Malaking problema ang pinasok ng mga batang iyon. Napatingin si Murong Xu sa kanya. Ito ba ang plano ni Bailey Jingwei? Hilahin ang kanlurang lupain sa isang digmaan. Umiling si Zufan. Kung ganoon lang kasimple hindi siya si Bailey Jingwei. Ang digmaan? Hindi siya ang tunay na masasaktan doon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Nagsimula na ang plano ni Bailey Jingwei. At ngayon panahon na rin para simulan ko ang akin. 100 taon ko itong hinintay. Wurandong. Natapos na rin sa wakas ang napakahabang paghihintay mo. Sa loob ng marangyang palasyo ng imperyo. 3 hanay ng mga gwardiya ang nakabantay sa loob. 3 pa ang nasa labas. Mahigpit ang seguridad habang idinaraos ang piging para sa mga kinatawan ng Sword Star Empire. Ngumisi si Wenyong. 3 kapatid di. Napakatagal na mula nang huli akong dumalo sa isang piging sa palasyong ito. Parang banyagang lugar na ito sa akin. Kailan pa nagkaroon ng mga soul harmony experts bilang gwardiya ang isang hamak na 3 uring imperyo? At ang dami pa nila. Mukhang malayo na ang narating mo. Malamig na sumagot si Yuen Kong. Imperial na kapatid, huwag mo na akong kutyain. Ang Luo Alliance ang nagpadala ng mga gwardyang ito upang protektahan kayo. Isa lamang akong pinuno ng maliit na imperyo. Wala akong karapatang magkaroon kahit isang soul harmony expert bilang tauhan.
Sa totoo lang, kahit ang aking guro ay nasa ikalimang antas pa lamang ng ethereal stage. Mahigpit ang tingin ni Luo Yunhai at ng kanyang grupo. Napangisi si Wen Yong. Si Fang Qubei. Hindi ba siya ang Divine Dragon ng Tianyu? Nakakadismaya naman. Ikalimang antas lang ng ethereal stage. Kapantay ko lang pala siya. Tumawa si Wen Kong. Natural lamang iyon. Kayo ay Deputy Minister of War ng Sword Star Empire. Napakayaman ng inyong lupain sa resources. Kami naman ay mula sa isang mahirap na lugar. Kaya hindi nakapagtatakang mas malakas kayo kaysa sa aking guro. Tumango si Wen Yong. Tama. Mas mahusay talaga ang kapaligiran sa gitnang rehiyon. Kahit ang pinakamababang opisyal doon ay hindi magiging mas mahina kaysa sa emperador ng lugar na ito. Ngunit nanatiling nakangiti si Wen Kong. Magkakaiba lamang ang ngiti ng bawat tao. May mga taong mas gustong maging pinuno ng maliit na kaharian. At mayroon ding kontento ng umupo sa ilalim ng ibang tao at amuyin ang kanilang baho. Hindi mo maaaring pilitin ang likas na pagkatao ng isang tao. Dahil hindi lahat ay isinilang upang maging pinuno, gaano man nila yon kagustuhin. Huminto si Wen Yong sa pagmuya. Dahan-dahang dumilim ang kanyang mukha sa galit. May lakas ka talagang magsalita, Wen Kong. Nanatiling seryoso si Luo Yunhai habang mas lalong humigpit ang depensa ng mga gwardiya sa paligid ng emperador. Ngunit muling ngumisi si Wen Yong. Ikatlong kapatid di. Bakit pakiramdam ko, hindi ako ang pinoprotektahan ng mga gwardyang ito? Kundi ikaw. Magalang na yumuko si Wen Kong. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong karangalan. Hindi na ito pinansin ni Wen Yong. Kumikislap ang kanyang mga mata habang malamig niyang sinabi. Minsan hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga gwardiya. Ang mahalaga kung sino ang kanilang pinoprotektahan. Biglang kumunot ang noo ni Luo Yunhai. Ano ang ibig niyang sabihin? Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.